Kumusta po kayo dyan? Handa na po ba tayo? Ayan, amen. Ah, Pag-uusapan natin ngayon ay patungkol po sa isang spiritual gift na madalang nating marinig or maybe hindi po itinuturo. Ano po? At naniniwala po ako na lahat ng nandito, nung tayo po ay tumanggap kay Kristo, biniyayaan niya po tayo ng lahat ng mga kaloob. Sabihin nga natin, kaloob. Meron po tayong spiritual na kaloob na kung saan yung mga bagay na mahihirap sa atin dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagiging madali. Ayan. Sino po dito magsasabi na hindi madali ang maging mabait? Tama po ba? Ayan. Pero ngayon, pabait ka ng pabait. Tignan yung katabi nyo, pabait yan. Ayan. Amen. Sa totoo lang talagang sa ating sariling lakas, hindi po natin kayang maging mabuti or maging mabait kasi gawa po ng, syempre, influensya ng mundo. Pero sa biyaya ng Diyos, nung tinanggap natin siya sa ating puso, hindi natin kayang baguhin yung ating sarili, pero si Lord, araw-araw, binabago niya yung ating mga buhay. Tama po ba? At ngayon ay, syempre, pag-usapan natin spiritual gift. Medyo tunog parang pagkakaloob, pero hindi po. Ang purpose natin hindi para mag-raise ng fund. Ang purpose natin, makita natin yung kaloob na meron tayo. Okay? Sino po dito merong mga magagandang trabaho? Sino dito may mga magagandang negosyo? Tignan natin po sa liwanag ng salita ng Diyos kung paano po yan or paano tinitignan ng Diyos yan. Okay? So, ano po yung natatandaan yung mga spiritual gifts? Diniscuss na po natin dito yung gift of prophecy. Actually, lahat po ng sino dito mga tatay, nanay, lahat ng mga anak na dito, minsan hindi nyo alam, nagpa-prophesy kayo. Bakit? Pag nakita nyo yung anak nyo, masikap, masipag, matalino, sasabihin nyo, ang anak kong to, paglaki, mayaman, yayaman ng batang to. Tama po ba? Kapag nakita nyo yung isang bata, matigas ang ulo, bulakbol, tapos palaging pag-uwi, yung kanyang grades ay 100 naman sa dalawang subject. Pero, ibig sabihin nun, tig kalahati, 50-50. Tama po ba? Sasabihin natin yung anak na to, walang kinabukasan yung batang to. Di po ba? So, ganon. Ibig sabihin, nagpo-prophesy tayo. Pero kapag tayo Kristiyano na, isa po sa gift na binigay sa atin ng Diyos is speaking forth life. Ibig sabihin, lahat po ng idideklara nating mabubuti sa ating buhay, sa ating mga anak, nagpo-prophesy tayo, ibig sabihin, pinapahintulutan ng Diyos yung mabuting bagay na dinideklara natin sa ating buhay. Amen? Isang example kanina, although biruan lang, si Jamaica, minsan nagbe-bass, minsan naggigitara, minsan pipiano, nagbabackup. Sabi, wow, multi-millionaire. Nandiyan pa po ba kayo? Kasi sa isang linggo darating si Pastor Noel. You are a multi-millionaire. Amen? Anyway, joke lang po yan, pero makikita natin dito, iba't ibang kaloob. Ayan. Naituro din po natin yung prayer language. I don't know kung sino sa atin nagagamit na natin yung prayer language na yon. Gift po yon. Sino dito merong nakaranas ng gift of healing? Yung bang kapag pinag-pray mo, gumagaling, lumalakas. So gift po yan ng Panginoon. Hindi ka albularyo, pero ikaw ay anak ng Diyos na pinagkalooban ng sabihin natin, supernatural power na kung saan, every time nagpipray ka, hindi ikaw ang nagpapagaling. Ginagamit ka ni Lord para magpagaling. And then, gift of miracles, signs, and wonders. Lahat po yun kaloob. Tignan natin ano yung mga hindi pa na-discuss dito at meron po akong isang iha-highlight. Okay? So, what the Bible actually says about giving as a spiritual gift. Sabihin nga natin, giving as a spiritual gift. Again, hindi po tithing or hindi po pagkakalob ang tinutukoy natin dito. Ang gusto ko pong ipakita sa inyo
kung paano gusto kayo ng Diyos na pagpalain. Can you say amen? At minsan kasi, maririnig natin sa mga, siguro, tayo din before, na minsan yung tao, wala na nga, hihingan pa. Tama po ba? Ayan, merong manipulation. Kapag kino-quote pa natin yung Malakay 3:10, kapag hindi ka nagbigay, ano daw mangyayari? Meron daw sumpa. So, merong makikita natin doon yung tao, hirap na nga sa buhay, tapos daming problema, tinakot pa sa pagbibigay. Nandiyan pa po ba kayo? So, manipulation. Pero ngayon, tignan natin, baka ikaw ay merong kaloob or giving as a spiritual gift. Patunayan po natin, tignan muna natin sa isang talata. Meron pa palang pasakalye muna dito. Ito po yung pinaka-main idea natin. We are all meant to give. Lahat po tayo mapagbigay. Tignan nyo nga po yung katabi nyo, giver. Yan. Ayan. Ayan. Sa mga anak na nandito, kanino kayo mas humihingi ng pera? Sa tatay or sa nanay? Tatay. Bakit sa tatay? Mas malaking magbigay. Tama po ba? So, ganon. Makikita natin, mas generous. Sorry. No? Meron naman mas generous si nanay. Kasi, gift po yon. Nandiyan pa po ba kayo? Titignan natin. So, lahat po tayo, we are all meant to give. Minsan may nadaanan ka dyan na parang nakakaawa. Nagbibigay tayo. Tayo mga Filipino, talagang likas sa atin yung pagbibigay. Pero madalas tayo po ay, ang tawag dyan, na take advantage. Tama po ba? Kumbaga, yung sinasamantala yung kabaitan mo. Diba? So, titignan natin sa liwanag ng salita ng Diyos kung paano ba, kailan ba dapat tumulong, kailan ba dapat, ano bang dapat gawin kapag may pangangailangan. So, titignan natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Hindi po ito sa pagkakaloob. Actually, nagkakaloob naman tayo, so hindi yun yung topic natin. Lahat po tayo, merong yung puso natin mapagbigay. Amen? But the way we're gifted to give is not always the same. Ibig sabihin, hindi tayo pare-pareho kung paano magkaloob. Merong mga iba, kagaya nung sinabi ko kanina, minsan, ayaw mong humingi ng pera sa nanay kasi mas malaki ang bigay ni tatay. Tama po ba? Iba kasi yung kanyang pagbibigay. Ibig sabihin, mas generous siya. Kumbaga, titignan din natin, lahat po tayo ay merong iba't ibang capacity sa pagkakaloob. Meron pa po ba akong kausap? And, yun nga, hindi tayo magkakapareho na paano magbigay. Sabi ko nga po kanina, dito po kasi sa mundong ibabaw ay talaga namang may unfair na situation. Yung mayaman, sobrang yaman. Yung mahirap naman, sobrang hirap. Ang layo. Tama po ba? Then, parehas yung approach na magbigay kayo. Which is, meron pong i-consider muna natin, ano ba yung kaloob? Nasusundan po ba natin? So, that's the beauty of it. Ito po yung maganda. Lahat po tayo, iba-iba yung kaloob natin. Meron sa atin, sobrang generous. Meron sa atin, pag nag-serve talagang grabe. Meron sa atin, kapag nag-pray, talaga namang bumubukas ang langit. Amen! Kasi kapag ang sitwasyon, makita natin, maiinggit tayo dun sa, siguro mga kabats natin, talaga namang pag nakita natin, sobrang yayaman na, tapos tayo, okay lang, nandiyan pa po ba kayo? So, medyo parang sasabi mo, Lord, bakit po sila sobrang pinagpala? Ako naman ay parang hindi. Sa pananaw mo, hindi. Pero tingnan natin, again, sa liwanag na salita ng Diyos. So, sa Romans chapter 12, verse 6 to 8, basahin
Kaya ninyong basahin. Ano po? Pwede po bang sabay-sabay kayo? Pakibasa ninyo. 1, 2, 3, go! We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Iba't ibang kaloob. Hinighlight ko yung if it is giving, then give generously. Tignan muna lang natin yung background. Doon sa verse 1, alam niyo yung verse 1, Romans 12:1, I beseech you, brethren, to offer your lives as a living sacrifice. Tapos verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Tapos doon sa verse 3, we are different parts of a body. So ibig sabihin, tayo, bawat isa, bumubuo tayo yung katawan ni Kristo. Iba't ibang parte. Tapos, dito sa verse 6, ito yung bawat parte, ito yung mga kaloob. Okay? Isa-isay natin. Naituro ko na yung iba dito. We have different gifts. Sabihin natin sa ating katabi, we have different gifts. Magkakaiba tayo. Kung mas pogi yung katabi mo, edi mas pogi siya sa'yo. Amen? Hindi pwedeng pag-awayan yun. Hindi, tuloy natin. So we have different gifts according to the grace given to each of us. Dahil sa habag at biyaya ng Diyos, pinagkalooban tayo ng iba't ibang magagandang regalo. Sabi nga natin, iba-iba. Hindi tayo pare-pareho. Okay? If your gift is prophesying, sabi ko, merong mga magulang, or may siyempre, mga tatay, mga nanay, kapag nakita nila yung anak nila, alam na nila yung future. Bakit nyo alam? Kasi nakikita nyo agad yung resulta. Tama po ba? Kapag yung anak, maliit pa lang kinikita, palagi niyang binibigyan yung nanay niya, yung magulang niya, 100%. Pag lumaki yung kita niya, talagang pagpapala siya sa magulang. Nandyan pa po ba kayo? Baliktarin natin. Kapag yung anak, anong tawag dito? Makunat. Ayan. Tignan mo yung katabi niyo kung makunat yan. Hindi. Joke lang. Para magising tayo. Kapag yung anak, sino yung mga anak dito? Pakikaway nga, mga nakita na yan na rin ng mga pastor eh. Kapag yung anak, palaging, anong tawag sa mga, nakakuda ba? Hindi pala nakakuda. Yung nakakura sa nanay at tatay. Paglaki nila, palaging nakakura yan, kaya palaging kulang. Nakikita nyo po, sasabihin ng magulang, itong batang to. Ayan, so makikita natin, prophesying. Siyempre, meron pang level na mataas doon na through the Holy Spirit, hindi mo man kakilala, inire-reveal sa iyo na Lord yung mga magandang bagay na gagawin ng Diyos sa taong yon. Then, kapag meron kayong gift of prophecy, then prophesy in accordance with your faith. Sabi nga natin, pananampalataya. So, nakita na kahit sa Biblia, sabi doon sa Ephesians, children, mga anak, igalang mo, obey your parents in the Lord, for this is right. Tama po ba? At ito yung utos na may kalakip na pangako. Ano daw? Hahaba ang iyong buhay at giginhawa. Meron pa po bang tao? Yung word na honor po doon, tayong mga Pilipino, yung isa lang sa pag-honor natin, pag-bless lang.
Pero may higit pa po doon. When we say we are honoring our parents, palagi mong hindi pag meron kang pagpapala, yung parents mo na pagpapala din. Konti lang yung nag-amen. Baka hindi yun yung gift. Ito yung promise. Pag in-honor mo daw yung nanay at tatay mo, ano daw? Giginhawa ka, hahaba pa yung buhay. So, may wisdom binibigay ang Lord sa mga magulang. Kaya nasasabi nila tuloy yun na itong anak kong to, talagang yayaman or aasenso yung anak kong to. Amen. And then sabi dito, if it is serving, then serve. Meron namang binigyan ng kaloob, talaga namang, tawag dito, kapag ginawan niya ng mabuti yung kapwa, talagang sobrang masaya siya. Talagang gusto niya lang mag-serve. Sino dito servant? Baka may gift kang ganon. Wala ba siyang inintay na kapalit? Basta na-appreciate mo lang siya, sige lang siya. Serve lang ng serve. Sabi dito, edi mag-serve. If it is teaching, then teach. Sino dito ang pinagkalooban ng gift ni Lord na magturo? Kapag marunong kang magturo, edi mag-serve ka. Tama ba? Baliktad, ano? Kapag marunong kang magturo, magtuturo. Sabi din, magturo ka. Hindi yung siya po, siya rin po. Hindi ganon. You want to teach them about what the Lord, what the will of the Lord is. Then, if it is encouraged, then give encouragement. Merong mga tao, nakita pa lang siya, na-encourage na yung iba. Nandiyan pa po ba kayo? Bakit? Ngiti pa lang kasi, mukha pa lang kasi, mukha nang nakaka-encourage. Amen? Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung nakaka-encourage yan. Balikta rin natin. Hindi. Gift po yan. Yung po bang nakita mo pa lang, natuwa ka na agad, napalakas ka. O kaya naman, nakita mo pa lang, wag ko na sasabihin, tuloy ko na lang dito. Meron siyang yun ang gift niya, mag-encourage. Hindi mo siya mariringgan ng kahit anong reklamo or kahit anong hindi ka i-down, hindi ka i-condemn, hindi ka i-judge. Nag-fail ka na nga, nililift up ka pa, ini-encourage ka pa. Gift po yun. Then, mag-encourage tayo. Kasi mahalaga po yun sa community, mahalaga yun sa family of God. Eto na. If it is giving, kapag ang kaloob mo ay magbigay, then give generously. Ang ginamit na ibang English translation dito is give liberally. Meron naman dyan na naka-note ko mamaya. So, magbigay ka generously. So, ibig sabihin, hindi po lahat generously nakakapagbigay. Kasi may gift po. Nandyan pa po ba kayo? Kaya, pag hindi natin alam to, ang tawag dito, napupuwersa. Kasi, bakit kahihingan ng Diyos na siyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay? Bakit inuutusan tayong magbigay ng tayo muna ay unang pinagpala niya? Binigyan niya na muna tayo. In-empower niya muna tayo. Binigyan niya muna tayo ng kakayahan bago sinabing give and it will be given to you. Amen! So, balikan natin yan. If it is to lead, ibig sabihin, may leadership ka. Yung panganay kong anak, si Ira, siguro ang 2 years old sa church nung naka-assign kami sa Pampanga. Sabi ko, paglaki nito, leader. Bakit? Lahat ng kalaro niya, nililid niya. Doon ka. Talaga may leadership to. Kahit ngayon, kapag malaki na siya, pag gusto niya, hindi namin siya maaawat. Kasi, may nakikita siya na hindi namin nakikita.
Minsan magpapaalam yan. Meron pa dito mga kabataan magpapaalam, pero nandun na sa lugar. Mami, bakit? May ano po kami, outing. Ah, papayag ka ba? Papayag ka ba? Ay, teka muna, pag-usapan natin. Ay, nandito na po kami. Ayan naman eh. Anyway, so sobrang ano niya naman, sobrang talagang hindi mo malid din kasi may leadership gift. Sino dito, masyadong mahabagin? Ayan. If to show mercy, do it cheerfully. Merong mga tao na mahabagin, tinutulungan nila yung mga kawawa at masaya nilang ginagawa to. Kasi gift po yun. Amen. Merong dalawang access, spirit access and fleshly access sa giving, yung gift of generosity. The word in Greek is haplotes, hindi po haplos, haplotes, which means simplicity. Sabi nga natin, simplicity. Tapos singleness. Hoy, single. Brother Noel, single. Iba yun, iba. Purity of motive. Malinis ang motibo. Eto, kapag spirit access, ibig sabihin, kapag meron kang gift of generosity, hindi ka nadadala sa emosyon, ito ay nililid ka ng Holy Spirit. Mamaya merong guidelines. At makikita nyo kung kayo yon. E di kung hindi ka generous giver, wala kang gift, e di teacher, edi mag-teach ka. Amen? Okay. Fleshly access naman, eto. This is not describing someone who drops a check when the feeling hits them. Anong ibig sabihin nito? Kapag surface level, kapag fleshly yung access, kapag naiyak ka dun sa kwento, o kaya naman natuwa ka dun sa kwento, pipirma ka agad ng cheque. O sige, ito. Hindi po ganon ang gift of giving na agad-agad ibibigay mo kasi natuwa ka. Wow, ang cute naman. So, may guidelines. Okay? So, tuloy natin. Ay, masaya ako ngayon. Kaya, sige, tutulong ako dyan. Tignan muna natin. Okay? So, this is exactly yung haplotes. This is exactly the person the Spirit built to give. Meaning, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, finorm ka na agad, yung gift agad, nasa iyo na. Meron ka ng generous, o ibig sabihin, gift of giving. Yung pong joy that hits different. Ibig sabihin, iba po yung saya niya kapag nagbibigay siya ng generously. Wala po siyang, wala siyang pakialam. Kung maubusan siya, no holds barred, walang limit. And stay solid pa rin. Parang may Tagalog dito Hindi, nilagay ko yan para Gen Z. And stay solid pa rin, no matter what the mood or vibe around them. Solid magbigay kahit hindi po siya nakadepende sa sitwasyon or sa temperature ng kapaligiran. Hindi po siya nakukuha sa drama. Hindi po siya nakukuha sa anuman pong palabas. Nakukuha po siya dahil ang Holy Spirit ang nagsabi sa kanya. Meron pa po ba akong kausap? Sa atin, masasabi ko, may mga generous giver po sa atin na tawag dito. Talagang naniniwala ako, kasi madalang ako, hindi po ako nagpipreach ng giving. Talagang sila ay, bata pa lang, naniniwala ako, kinausap na sila ng Holy Spirit. Meron pa po bang tao na kung saan talagang nandun na sa kanilang puso? At nung nakilala nila si Lord, talaga namang dinevelop pa nito. Kaya every time na nakakita sila ng pangitain, kinausap sila ni Lord, talagang sinusunod nila si Lord. At talaga namang
pati buhay nila binibigay nila. Nandyan pa po ba kayo? Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba yung dinidescribe nyo doon? Sige, tanungin mo, ikaw ba yun? Tuloy natin para hindi bitin. Some believers carry a genuine grace to earn. Makinig na po kayo, ito maganda na to. Ito po, minsan sinasabi na lang natin sa ating kapatid, sana all. Bakit? Meron po talagang mga Kristiyano na dala-dala nila yung gift na to kasi biniyayaan sila ng Lord ng pagkakakitaan. Tayo hindi pa. Nandiyan pa po ba kayo? Example, para makita natin. Yung sa school, sweldo ni Sister Ian, pag pinagsama namin, yung sweldo ng isang relatives nasa abroad, yung sweldo namin ng isang taon, siguro sa kanya, 15 days lang. Magtatrabaho ka dito sa Pilipinas ng 1 year, sa kanya, tatrabahuin niya yung 15 days. Siyempre, sasabihin natin, sana all. Nandiyan pa po ba kayo? Pero alam niyo po ba, biyaya ni Lord yon, gift ni Lord yon, na bigyan tayo ng malaking pagkakakitaan. Meron, iba yung magre-reklamo tayo, Lord, bakit sa amin, serving lang, Lord. Lord, bakit sa amin? Gift nga po eh. So meaning, yung trabaho mo, o kaya yung negosyo mo, regalo yan ng Lord sa'yo. Kasi, alam niya, may gift of giving ka. Amen! Eto pa, hindi lang basta binigyan ng biyaya para kumita. Binigyan din po siya ng wisdom mag-manage ng kinita. Tayo, pag kumita tayo, happy. Tara, sumweldo, tawag dito, tara, punta tayo sa Samgyup Inasal. Di ba? Meron bang ganon? Pinagsama na. Tapos, pagkatapos ng bonus, iyak na, wala na, bilis na, wala. Pero yung mga merong gift of giving, galing nilang mag-manage sa finances. Gift ni Lord yon. Gusto niyo po bang ganong gift? Mamaya may how eh. Then, tapos, and resource the work of God. Kaya pala, sila yung sinasabihan ng Lord, sige, kayo ang resources, magbibigay, tutulong sa mga gawain ko. Kaya hindi ako nagugulat kapag may mga tao, minsan, makikita natin, kapag sinabi ng Holy Spirit, hindi naman nila talaga kilala, nakita nila sa pangitain, talagang sinusunod nila, binibless nila yung gawain. Example, nung nandun po tayo yung iba sa atin, yung mga nauna, nandun po sa Santa Cruz, ganito po kalaki ganito kaganda yung place, uupahan ng 12,000, tapos 6 na buwan pa lang yata kami, 12,000, nahihirapan na kaming mag-rent. Sabi ko, nagpaalam ako, Chinese yun eh. Kaibigan ni Sister Lala, kaibigan ni Sister Lala yata. Wala Sister Lala. Sabi ko, tinawagan ko, sabi ko, brother, Chinese eh. Magpapaalam na kami na lahat po ng offering namin napupunta sa renta. Totoo naman. Sabi ko, teka muna. Pag-usapan natin. Hindi, nakapaghakot na po kami eh. Bago nagpaalam, nakapaghakot na kami. Hindi, balik nyo. Sabi niya, kahit hindi na kayo mag-upa, may 1 taon yata, libre pati nung pandemic, walang bayad. Hindi naman kami ganun ka-close sa taong yon. Tapos may ibang ministry sila, pero kinausap ni Lord. Kasi meron siyang gift of giving. Sabihin natin kay Lord, Lord, gusto ko po, meron din akong gift of giving. Amen. Biniyayaan, ginrasyahan ng
pagkakakitaan, tinuruan paano mag-manage at siya yung magiging resource ng work of God. Hindi lang po sa church, marami po kahit sa kanilang kamag-anak, sa kanilang kakilala, talagang ginagamit siya ni Lord. So, in the ways that others simply don't. Sa atin, hindi po natin nagagawa yun kasi hindi natin kaya. And the church grows weaker when those people never recognize what they are carrying. Kapag hindi po nakita ng church na yung mga taong yon ay yun talaga yung calling nila, hihina po yung church. Ang palaging pupukpukin, yung pong walang gift. Ang gift nila, serving. Ang gift nila ay prophesying. Ang gift nila. Kasi ang mindset is, lahat naman tinawag magkaloob. Yes, lahat po tayo tinawag ng Diyos na mapagbigay or generous. Pero meron talagang natatangi na bibigyan ng kaloob. Gift of giving. Can you say Amen? Kung gustong magkaroon ng ganong gift, palakpakan mo si Lord. Di ba masaya yon? Tuloy natin. So, merong 6 na pagkakakinadlan kapag merong kang gift na ganito. Una, you have an unusual capacity to earn. Sabi nga natin, unusual. Isang oras mo lang na magtrabaho, 1 buwan na naming sweldo. Isang oras na, 1 buwan. Nakukuha niyo po ba? So makikita po natin, talagang inangat ng Lord yung kanyang kinikita. Tapos, pangalawa, you're surprisingly frugal. Anong ibig sabihin po nun? Hindi naman po yan makunat. Masyado siyang masinop sa pera. Hindi po siya bulagsak, gumastos, matipid. Yung tumulong nga sa Santa Cruz, na hindi kami siningilan ng rent, may kotse yon, Jaguar. Hindi niya ginagamit, naglalakad siya sa Santa Cruz. Yung tsinelas niya, minsan tinali, yung di ba pag naputol yung dulo, tinali niya lang. Pero, big time. Nandiyan pa po ba kayo? Yung t-shirt, hindi mga signature, mga, yung kamiso dechi na ba tawag doon? Yung mga Chinese cotton, yun lang. Tapos naka-shorts. Pero, pinagpala ng Diyos talagang sobrang tumulong kapag tumulong. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi siya gastador. Tingnan mo nga yung katabi mo kung hindi yan gastador. Ayan. Kasi pinapahalagahan niya yung mga pinagkatiwala sa kanya ni Lord. Pangatlo, you love appreciation but not recognition. Ayaw man nilang minsan in-invite namin, po kayo sa anniversary namin, mag-testimony kami. Mag-testimony kayo po sa anniversary namin. Hindi, okay na yon. Naalala nyo kami, ay okay na yon. So, hindi sila naghahanap ng recognition pero alam nila na appreciate sila. Amen. Meron ka na bang check dyan o X pa rin? 3 pa. Number 4, you have faith for provision that others don't understand. Eto, yung pananampalataya mo, kapag nakita mong may pangangailangan, ramdam mo na may ibibigay, may ipuprovide si Lord. Pero sa atin, sa iba, sa ordinaryo, kagaya ko, kapag may pangangailangan, ano yung tinitignan? Magkano yung laman ng bulsa ko? Yung po bang pagpupunta ka sa department store, ganda ng t-shirt Anong gagawin natin? Magkano? Naku, mahal, pangit. Ayan, di ba? Pero yon, makikita natin, pag nakita niya may pangangailangan, especially sa gawain ng Panginoon,
Hindi siya tumitingin sa etiketa. Tumitingin siya, may provision si Lord. Panglima, you plan to give and don't wait to feel led. Eto, hindi siya naghihintay ng leading. Nakaplano agad siya na magbigay. Meron pong, nung nandun kami sa CJOL Makati, may umattend na Chinese. Puro Chinese, nasakop na tayo ng China. Umattend, ordinaryong suot. Observe. Tapos kinausap yung pastor. Anong mga pangangailangan nyo dito? Si pastor, syempre, senior niya naman. Kasi, wala naman itong siguro, gustong umattend dito kaya nagtatanong. Abay, pagkatapos, pag-alis, may-ari pala nung yung boy bawang, yung Tapos, tumawag, meron pa kayong mga project na church building? Sabi nung head pastor, nanginginig pa, opo, madami. Palawan, Visayas, lahat pinatayuan niya ng church building. Makikita po natin dito, meron siyang gift. Then, hindi siya naghihintay na i-lead siya. Hindi niya hinihintay na merong mag-preach about giving. Palagi siyang ready. Meron siyang itinatabi para ipagkaloob. And number 6, you're drawn to vision with integrity. Ito, importante. Last gates. Tunitignan niya po, especially sa mga gawain, yung pangitain. Ano yung pangitain? At yung integridad ng mga leader, especially nung pastor. Meron kaming Bible study sa Bae. May asawa siyang Dutch national, namatay. So, technically, lahat ng ari-arian ng asawa niya, napunta sa kanya. Balo siya. So, di ko alam kung basta $1 million. Umuwi siya sa Pilipinas, siguro kapag kinonvert ito, based sa aking pag-estimate, nasa 250 million. Bigay dito, bigay sa pastor dito, bigay doon. Tapos sa Polillo Island, nagpagawa ng church, tapos walang tao. Talagang naubos yung pera. Hindi niya tinignan yung pangitain ng mga kausap niya. Hindi niya tinignan yung integrity ng mga kausap niya. Bakit? Nawala yung pera niya, ubos. So, hindi siya marunong mag-manage, hindi siya marunong makinig sa Panginoon, kasi gusto ni Lord na padamihin pa yon para sa gayon, mas marami po siyang matulungan. Nandiyan pa po ba kayo? Meron po ba sa inyo minsan daydream, sabi niya, kapag yumaman ako, tutulungan ko yan, yung mga kamag-anak ko, yung mga walang bahay, pagagawan ko ng bahay, yung mga merong bahay, pagigiba ko yung bahay nila. Hindi, pababago ko. Parang ganun, di ba? Nag-i-imagine tayo. Pero, ayun, hanggang imagination na lang muna tayo. Amen. Pero, yun po yung mga signs na meron tayong, it doesn't mean na mayaman ka, pero meron ka palang gift nito. So, tingnan po natin. The gift of giving is not a destination you arrive at once and maintain on autopilot. Ibig sabihin po nun, yung pong gift na mapagkaloob ay hindi po yun permanente at hindi na mawawala. Kailangan po kasi i-manage yun. Paano ka magbibigay kung nalugi ka na? Kasi na-mismanage mo yung pera. Yung sinabi ko, lahat ng makita niyang pastor, basta pastor, sige, bigay siya ng bigay. Pastor ka? O sige, eto. Pastor ka rin. Marami pala, impostor. Nandiyan pa po ba kayo? Sabi ko, sayang, hindi kami agad nagkakilala. Nung bagsak na siya, kasaka kami nagkakilala. Nandiyan pa po ba kayo? Sayang.
Based sa kanyang story, basta isang pastor, 1,000,000 eh. 1,000,000. Anyway, hindi atin yun. Praise the Lord. Sayang yon kasi meron ng grace si Lord. Kung na-manage niya yon, siguro hanggang ngayon, dami niyang natutulungan. Hindi lang church, mga kamag-anak nila, mga kakilala, lahat ng gusto niyang tulungan. May mga pinag-aral siya. Sa Manila, pinag-aral niya. In short, lahat yon nabaliwala kasi hindi niya ginamit wisely. Kailangan i-maintain po natin to. It's something you tend, ibig sabihin, alagaan natin, i-purify natin yung motive, and grow in deliberately. Meaning, kapag naramdaman natin, meron tayong gift of giving, intentionally, i-develop natin, alagaan natin. And it requires just as much active attention as any other spiritual gift. Kung mahalaga po yung gift of prophecy, kung mahalaga yung preaching, kung mahalaga yung teaching, healing, mahalaga din po yung gift of giving. Kasi kalooban ng Diyos na magkaroon po ng mga tao niya na talagang magiging pagpapala po sa maraming tao. Amen. So meaning, tayo po ay iba-iba ang gift. Pero siyempre, gusto natin, Lord, sana po isa ako. Pero tingnan nyo, baka isa po tayo doon. Okay? Ngayon, how to grow or steps 1 through 3, paano mag-grow tayo sa gift of giving. Number 1, acknowledge it is a gift, not an achievement. Sino dito ramdam nyo na pinayayaman kayo ni Lord? Konti lang yung pinayayaman ni Lord dito. Lahat naghihirap. Sabi ni President BBM, sabi niya, makakatanggap ng tulong sa inyo ang mga mahihirap at tutulungan din namin yung malapit ng maghirap. Anyway, totoo po yun. Kasi yung mga middle class, sila po yung next poor. Kasi lahat ng tax, ipinataw sa, sino middle class? Yung pong mga working class, lahat po pinataw sa kanila yon, yung bigat ng responsibilidad sa Pilipinas. Anyway, the moment you start attributing your financial capacity entirely to your own skill and hustle, you cut yourself off from the gift's actual source. Kapag nakita mo yung mga tinatanggap mong pera, sweldo mo, yung talent mo, yung mga side hustle mo, ay parang galing sa iyo sa sarili mong lakas, then pinutol mo na yung biyaya na gift pala yun ng Panginoon. Kasi naniniwala ka na, swerte pala ako, swerte ko. Actually, hindi tayo naniniwala sa swerte kasi malas yun, di po ba? Amen? Magaling kasi ako eh. Talaga namang, hindi, makikita natin, mali yun. Ito, humility here is just a virtue. It keeps the grace flowing. Stay connected to the giver and stay honest about where the increase actually comes from. Actually, hindi pala nakikita yan sa laki, nakikita yan sa simula. Meaning, lahat po tayo ay possible na merong gift kung natuto natin yung maliit ay palaguin at bibigyan tayo ng wisdom ni Lord para i-manage. And then, tingnan nyo and then, saka pa lamang po tayo, ililid ni Lord, sasabihin ni Lord, kung saan po tayo magiging generously giver. Can you say amen? Hindi yung, magbigay kayo para kayo pagpalain. Ano po yun? Maling, manipulation po yun. Eh di, ibig sabihin, pag hindi kami nakapagbigay, hindi kami pagpapalain. So, ganon. Makikita ko. Kaya naman, kapag nagbigay kayo sa gawaing ito ng Panginoon, pagpapalain kayo ng Panginoon.
Hindi. Pinagpapala kayo kasi ni Lord, kaya nakakapagbigay kayo. Amen! Walang magic po doon. Kasi si Lord, nauna niya nang nakita yung pangangailangan mo. Si Lord, nauna niya nang narinig yung mga daing mo. Si Lord, nauna niya nang nakita yung mga pangarap mo. So meaning, natural na lang yon kapag ikaw ay pinagpala, kahit hindi ka sabihan, talaga namang sasabihin ni Lord sa'yo, i-bless mo naman yung gawain na yon. Nandiyan pa po ba kayo? So, lahat po tayo ay may pagsisimulan, pero hindi po tayo pare-parehas ng kakayahan kasi merong gift nga. And kailangan po natin yung humility. Amen? So, acknowledge it as a gift, not an achievement. Sino dito naniniwala? Ang gift sa'yo ni Lord ay multi-millionaire. Multi-millionaire ka dyan. Wala nga laman ang bulsa ko. Oops. Antimano, pinutol mo na ngayon yung kakayanan ni Lord. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi nga ako nakapagtapos ng grade 1 kasi napabarkada ako eh. Grade 1 pa lang napabarkada na. So, minamaliit natin agad yung kakayanan ng Diyos. Bakit hindi natin allow, sige Lord, kung ito ay merong kang gift sa akin, tulungan mo ko. Sabi ni David, Lord, wag mo naman ako sobrang pagyamanin. Baka mapalayo ako sa'yo. Wag mo naman ako sobrang paghirapin. Baka naman masumpa kita. Sabi ni David, sakto lang. Tapos yung kanyang anak, si Solomon, hindi siya humingi ng blessing. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Anong sabi ni Lord? Maganda to. Wisdom ang hiningi. Bigyan ko ng wisdom, tsaka gift of giving. Pinayaman ni Lord, si Solomon. On that time, siya yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang level niya, mga Bill Gates, tsaka Elon Musk. Nandyan pa po ba kayo? So bago yan, sa number 2, si Mr. Colgate. Sino dito nagko-Colgate kahit close-up ang gamit? Pahingi nga ng Colgate. Hindi yan, yung close-up. Ayan, di ba? Sikat kasi, nauna yung Colgate. Si Mr. Colgate, sabi niya, regalo ng Diyos itong negosyong to. Pampaputi ng ngipin. Sabi niya, magbibigay ako dahil regalo ng Diyos sa akin ito, magbibigay ako. Nagbibigay siya sa gawain. Tapos, sabi niya, grabe ng Lord, pinalaki niya lalo. Sabi niya, maliit na tong 10 na binibigay ko, gagawin kong 20. Pines na naman siya ni Lord, gagawin kong 30. Lumalago siya eh. Tapos sabi niya, grabe na to. Simula ngayon, 10% na lang ng kita ng company ko ang mapupunta sa akin. 90% ipamimigay ko sa mga nangangailangan, sa mga simbahan. Anong nangyari? Hanggang Pilipinas, ang alam natin sa toothpaste, Colgate, di po ba? Uy, meron ka bang Colgate dyan? Gusto ko yung close-up, di ba? Ibig sabihin, naging well-known kasi nga, nag-grow siya sa giving. Gift of giving. So, pangalawa, eto, purify motives regularly. Ano ba yung motive natin sa pagkakaloob? Doon sa Romans 12:8, yung liberality or haplotes, simplicity of heart. Ask God honestly whether you are giving to serve or to control, to worship, or to impress. Nagbibigay ka ba para magkaroon ka ng control? O nagbibigay ka ba para sumamba kay Lord or para ma-impress? Kaya ginagawa natin kapag nagbibigay tayo, nilalagay natin sa, envelope para walang makakita. Tapos may dignity kasi nakakaya naman 20 lang yung bigay ko. Ba't nakakaya? Galing sa puso yan. Nandiyan pa po ba kayo? So, walang nakakakita. Ibig sabihin, may dignity yung pagkakalob natin. It is between you and Lord lang. And again, using money to buy influence or attach strings is not generosity. Yung bang magbibigay ka
tumutulong ka sa mga kakilala mo, kamag-anak mo, para kapag ikaw naman ay nangailangan, ay meron namang tutulong sa'yo. Tama po ba? Pero mali. Ang nangyari, marami po akong alam na tinulungan nila, pinag-aral nila yung kanilang mga pamangkin. Tapos, nung siya yung nangangailangan, mayayaman na yung pamangkin, who you? Nandiyan pa po ba kayo? Ako lang naman ang nagpa-aral sa iyo eh. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi naman namin hiningi yun eh. Volunteer mo yun eh. Kasi nga, yung pagkakaloob, yung motive natin ay, sabi nga, eto yung turo ni Jesus. Bibigyan mo lang ba tutulungan mo lang ba yung may kakayahang tumulong sa'yo? Sabi niya, dapat tulungan mo yung walang kakayahang magbalik sa'yo. Nandiyan pa po ba kayo? Yung hindi ka aasa ng kapalit. Tutulungan ko itong mga to para kapag tumakbo ako ng konsyal sa Senado, ay sigurado na yung aking panalo. So, merong motive agad. Meron bang konsyal sa Senado? Anyway. And it's a counterfeit that looks identical from the outside and poisons you from the inside over time. Yung po bang maliit na binigay natin sa ating kapwa, ang purpose nun ay kasi nililid ka ng Holy Spirit. Sinasabi ko po sa inyo yon, yes, walang balik po yon, pero kay Lord, recorded. Amen po ba? Yung ginawa nating mabuti sa iba na alam natin, wala silang kakayahan na magbalik sa atin ng mabuti din. Sabi nga sa Biblia, ang pagtulong sa mahihirap ay pagpapautang sa Panginoon. Ulitin ko, baka mamali tayo. Nag-preach ako sa Santa Cruz, sabi ko, ang pagtulong sa mahihirap ay pagpapautang sa Panginoon. Sabi nung nakaupo, bira naman pastor na to, tinuturuan ng miyembro na mangutang. Nandiyan pa po ba? Ulitin ko yung sinabi sa Biblia, ang pagtulong sa mahihirap ay pagpapautang sa Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Kapag ikaw, tumulong ka dun sa mga walang kakayahang magbalik sa'yo ng tulong, may utang sa'yo si Lord. Hello! Si Lord, pag nagbayad, hindi advance, hindi delay, tapos hindi sakto, sobra-sobra. Nandyan pa po ba kayo? So, tingnan natin yung motive natin. Tutulong ka ba kasi may naghihintay ka ng kapalit or tutulong ka kasi ito yung nagpapasaya sa'yo? Kasi meron kang gift of giving. Ito pa, seek vision, not just need. Bago ko ituloy, Brother Seth, ma-access mo ba yung video ni Pastor Ray Dirksen, yung pangalawang ginawa mo? Mamaya pagkatapos ng ipi-play natin. Okay, thank you. Naalala ko lang. Seek vision, not just need. Tingin po kayo dito. Huwag nyo pong titignan, especially sa church, huwag nyo tignan yung pangangailangan ng church. Ang tignan nyo yung pangitain ng church. Ano yung pangitain ng church? Pag kaluluwa, pag-abot ng kaluluwa, magandang pangitay nito. Pero kapag anong kailangan ng church? Ang dami namin kailangan sa church. Kailangan namin 10 aircon pa dito. Ayan, ano pa ba? Huwag natin titignan yung need. Ang tignan natin yung vision ni Lord. Amen. There will always be more needs than you can fund. Anong ibig sabihin nun? Abay, kapag pangangailangan ng pag-uusapan, walang katapusan ng pangangailangan sa church o sa iyong mga kamag-anak, na ubos ang fund natin. Pero kapag ang hinanap natin yung pangitain ni Lord, sabi nga, kapag may vision, may provision. Kapag may pangitain si Lord na binigay sa'yo, siya rin ang magbibigay ng provision. Kapag may mission si Lord na binigay sa'yo, sino dito naniniwala? May mission si Lord na binigay sa'yo. So, meron siyang provision. Kapag wala na tayong mission, ang church natin, pag wala na tayong mission, ang kasunod nun, konsumisyon. Mangungonsumisyon na. So, eto yung i-ask natin.
as leaders what they are building and what they are going. Anong ginagawa tanungin natin yung mga leader, ano po ba ang ginagawa nyo sa kingdom of God? Siyempre, hindi po building. Pag kingdom of God, ano po yung inaabot nyong mga tao? Then, generosity without vision is charity. Ano po yon? Charitable institution lang ang nangyari. Hindi po generosity. Meron pa po ba akong kausap? And mahalaga po yung charity, but generosity partnered with vision becomes true partnership in the gospel. Naghahanap po si Lord ng mga mapagkakatiwalaan niya na kung saan gagamitin niya sa gospel. Meron pong nung gera po ng US saka Japan, tapos nakisali ang Germany, si Hitler, 6 million na Hudyo ang kanyang papatayin. Meron pong Schindels, hindi ko ma-pronounce. Yun. May napakayamang negosyante. Para lang maligtas yung mga Hudyo, ginamit niya yung kanyang impluensya, yung kanyang pera, yung negosyo niya, na bilhin yung mga papataying Hudyo, gawin niyang, kunwari, manggagawa niya. O, naisa niya yung Nazi. O ba? Wala tayong kikitain, papatayin lang natin mga to. Kung papatayin lang, wala tayong kita. Sige, bigay natin sa kanya. Inubos niya yung pera niya para bilhin yung mga Hudyo niyo na magtrabaho sa kanya. Pero hindi talaga magtatrabaho, iligtas niya. Naubos ba ang pera niya? Lalo siyang sinuplayan ni Lord. Kasi may vision, minakita sa kanya ni Lord. And naging partner siya sa pagliligtas ng maraming Hudyo. Then, number 4, malapit na to, bilisan ko. Grow. Gusto niyo po bang mag-grow sa financial wisdom? Ganito lang yan. The gift requires the ongoing discipline of earning well. Gusto po ni Lord, tayo po ay kumita ng maayos. Gusto niyo po ba? May pinasa akong video sa mga kabataan, sabi ko, doon sa GC nila. Sabi nung video, mga kabataan, kapag naghuhugas kayo ng pinggan, pasalamatan nyo si Lord kasi ibig sabihin may kinakain kayo. Nandiyan pa po ba kayo? Anong ibig sabihin po nito? Kapag may trabaho tayo, huwag na tayong Lunes na naman. Bukas Lunes na. Papasok na naman. Ang dami pong mga tao dito sa Pilipinas, walang pasok pa bukas kasi wala silang trabaho. Nandiyan pa po ba kayo? Nag-a-apply pa lang. Tapos ako may trabaho, reklamo ako ng reklamo. Merong isang influencer sa Pampanga, sabi niya, Lord, nakakapagod naman bang trabaho? Sumagot si Lord, sabi niya, sige, punta ka na dito. Ay, nagbibiro lang po ako, Lord. Sino dito may mga trabaho? No matter what, magkano yung kinikita natin. Gusto po ni Lord, bigyan tayo ng wisdom. Paano dumami pa po yung kita natin? And then, grace does not excuse you from the practical work of stewardship. Ibig sabihin, iingatan po natin yung mga kita natin. Your faithfulness in managing what you already hold directly determines your capacity to give more. So kapag nagkapera, huwag isipin agad, magsangyup, inasal tayo. Although paminsan-minsan lang naman yon. Pero dapat kapag nagka-bonus, saan ko kaya i-invest ito? Amen? Ayun, scam yun. Maganda doon. Di ba? Siyempre, mag-ingat sa scam. Huwag sa scam. Hingi mo tayong wisdom sa Panginoon. Merong lumapit sa aking membro, paalis na siya, i-withdrawin yung kanyang pera sa bangko, 40,000. Sabi ko, saan ka pupunta? May nag-text sa akin, nanalo daw ako ng 500,000. Kailangan ko daw i-deposit yung 40,000 para mai-release yung 500,000. Sabi ko,
Scam yan. Bakit? Ikaw nga nanalo tapos ikaw pang hihinga ng 40,000. Ayun, buti, napigilan. Bakit? Kundi, nawala yung pera niya. Nandiyan pa po ba kayo? So, wag po tayong agad sa mga easy money, hingi tayo ng wisdom kay Lord. Magtrabaho tayo ng marangal, maliit man yung sweldo, pero yung maliit na yan, pwedeng palakihin ni Lord mabilis sa kanyang wisdom. Can you say amen? You can grow grow in financial wisdom. And number 5, give generously at every level, not just when you arrive. Anong ibig sabihin nun? Lord, kapag ang sweldo ko po ay 1 million a year, magbibigay po ako. Actually, kapag ang sweldo mo ay, magkano yung minimum ngayon? 750. Hindi pa ginawang 800, sabi. Kung ang sweldo mo ay 500 a day, mag-start ka na doon to give generously. I-bless mo yung nanay mo, tatay mo na, tawag dito, yung bang, yung mga sakripisyo nila, nandiyan pa po ba kayo? Yung po bang sabi, totoo yung iginapang, ang hirap na, iginapang kanila para ikaw ay, maabot yung, makatapos ng totoo po yung ginapang talaga nila yon. And sa pag-start pa lang, kahit kulang, i-bless mo na sila. Nandyan pa po, kasi yun po, start po ng generosity, nandun madidevelop po yung generous or yung gift of giving sa ating buhay. Amen? Baka ang nangyari, Nay, first sahod ko ngayon. Wow, first sahod. Kaso kulang pautang. Tawa si Brother Dumen. Parang ikaw yun ata Hindi, joke lang. Yung po ba, Pastora? Hindi, joke lang. Inutangan pa yung nanay. Samantalang, yung tatay ay hindi makabili ng brief kasi yung bacon na, di po ba? Hindi makabili ng brief para may bili ng uniform siya na. Hindi ko naman sa kinukonsensya ko. Totoo po yan, reality yan. Hindi na nakabili ng brief. Tapos, para may pambayad ng tuition. Tapos, pag unang sweldo, unang sweldo ko ngayon, kaso kulang, pwede bang makahiram? Start na natin, sige, sagot ko na ang isang milk tea mo. Kaso hindi siya nagmi-milk tea, Binless mo lang po maliit na bagay. Actually, yung mga magulang, hindi po nanghihingi yan. Actually, kapag meron yan, bibigyan ka pa Pero ang sikreto po ng pagunlad at pagpapala, kapag ikaw na anak, inonor mo yung magulang mo, giginhawa at hahaba ang iyong buhay. Nandyan pa po ba kayo? So it's not about giving in the church, it's about being generous. Magkaroon tayo ng gift of giving. And number 6, humanap ka ng mga tao na meron ding gift ng giving. Bakit? Sabi nga, kapag ang kasama mo, mga lasenggo, sorry sa word, hindi ka lasenggo, pagdating ng araw, ay magiging lasenggo ka na. Kapag ang mga kasama mo, mga walang pangarap, pagdating ng araw, mawala ka na rin na pangarap. Ang ginawa ko, nung sa school, hindi ako matalino, hindi rin ako best kung Sabi ko, wala. Sasali na lang ako. Didikit na lang ako sa matatalino. Dumikit ako sa matatalino. Parang matalino na rin ako. Nandiyan pa po ba kayo? And then, na-impluensyahan nila ako. Nagsipag ako. Praise the Lord. Nakagraduate naman kahit 75 lang. Amen? Kasi yun lang naman na requirement, 75. Ba't dadagdagan pa natin? Di po ba? Sayang naman yung idadagdag natin. Ba't ganun? Surround yourself with mission-focused leaders. Yung po bang samahan mo yung palaging iniisip, mission, vision. Palaging iniisip, tutulungan ko yung bansa namin. Hindi yung,
Magiging congressman. Ay, sorry, wag na tayo doon. Kapag gusto mong maging magaling na basketballista, sumama ka sa mga naglalaro ng basketball. Alam nga naman sa mga naglalaro ng baraha, di po ba? Kung gusto mong ma-develop sa'yo yung gift of giving, maging generous ka, makipagkaibigan ka sa mga generous. Amen. Kami nila Pastor Noel, kapag nagkakasama-sama kami, actually nandito siya sa Sunday, pag, alam mo, coffee shop, o order, una-unahang bubunot eh. Ako nagpapahuli ako kasi wala akong bubunutin eh. Ako na, kunwari lang. Ako na po. Hindi, joke lang yan. Ewan ko, ba't nag-uunahan yung mga pastor magbayad? Dati, mga kasama kong pastor, pakiramdaman. Walang bumubunot Wala, ako talaga bubunot. Ito po. Pero nung napabarkada ako kila Pastor Noel, yan, sila Pastor Joshua, talaga namang wala na sila, talaga namang nagbibigay pa. And then, nagiging pagpapala. So, the right connection sharpens generosity in ways that solitary giving never can. So, ibig sabihin, kapag palagi kang nag-iisa, maaawa ka na lang sa sarili mo, hindi ka madidevelop. So, dito na yung last. Naka-ready na siguro yung video natin. So, stewardship, mamahala, surrender, and the kingdom, the gift of giving is not ultimately about money. Hello? Ang pagbibigay po, hindi lang pera. Marami kang oras, bakit hindi ka magkaloob ng oras? Hello? Meron kang talento? Pero gusto rin natin, nagbibigay, no? Yung malaking kita natin. Pero dahil talento pa lang binigay sa atin, pagkatiwala na tayo ni Lord sa katalento. Amen? Mag-serve tayo sa church. Mag-volunteer tayo sa community. Sabihin mo sa kapitan, Kapitan, wala po talaga akong maitutulong eh. Pwede lang po ako mag-abot ng kaya bigyan niyo po ako ng walis dyan. Tapos bigyan niyo na rin ako ng uniforme, yung kulay red dito. Tupad pala. Hindi, meron pa rin yan. Anyway, hindi. Kahit anong meron tayo, hindi lang po usapan nito pera. Abay, kung kagandahang lalaki na lang ang meron sa'yo, i-share mo. Amen? Paganda. So, in short, sa ating pagtatapos, bago ako mag-challenge, ito po yung